may kasong nakapending itong si VP Sara. Tatandaan nyo, hindi siya umaten sa NBI. Pero nag-file na ba siya? Nakalimutan ko kung nag-file siya na ano. Hanapin ko, hindi ko matandaan kung nag-file siya ng ano, counter affidavit. Hindi ha. Meron naman, pero sabi niya, rejected the outright complaints. Nag-file ba siya? Ayun, may counter affidavit siya, mga kapatid. Okay, ito kasi pinagsimulan niya na, pakita ko lang sa inyo ha, baka nakakalimutan niyo. Ito yan eh. Okay, ito, dito nag-start yan, mga kapatid. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil ha. Hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. O di ba, mga clear? Maliwanag, di ba, na meron siyang kakilalang. Or he was lying. Di ba? So, ang tanong na, saan nagbumula yung assassin na yun? Kasi ang dali niya makakontak. So, ganun ba yung buhay nila? Ang bilis nila makakontak? Di ba? Doon nag-start yun, mga kaklira. Lying through his teeth to get the votes of people. Ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Ito mga tanong ko, mga kaklir. Anong tawag mo sa taong ganyan? Hindi ba mas worse yan sa pagiging palengkera? Kala ko ba meron tong kakilalang magaling sa comms? Comms 101. Bakit hindi tinuturuan? Propagandista pa naman siya. Diba? Lahat ng survey sa kanya, taas. Kasi hindi tinuturuan salita na maayos. Comms 101. Hello? Ito. Mas masahol pa to sa atakdog. Ba? Mas, kumbaga, yung pagiging, monster na yung dating. Monster ang dating. Di lang atakdog. Di ba? Iba. So, di ba, dapat yung mga tao niya sumasamba sa kanya, tinuturuan siya ng comms. Diba? Dapat. Kasi bakit? Vice President ka eh. Tapos tatakbo ka ng pagka-presidente. Okay, mga clear. So, dyan nag-start yun, ha? Imagine mo, yung taga-media, alam na yung pagmumura mo, kahindik-hindik. Diba? Kasindak-sindak. Kaya nila, it means, alam nilang ang sagwa ng bibig ng vice-presidente. Alam nila yung words na yan, masama. Sige, tingnan natin. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Tingnan mo. Ina ninyong lahat. Diba? Inedit, kasi alam nila mali. Diba? Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Mali. Maling-mali. So ngayon, mga Chris, sinampahan siya ng kaso, di ba? Inciting to sedition, grave threats, cases under review. So lumalabas naman, mga kaklir, itong si Sara Duterte ay nagsampa naman ng kanyang counter affidavit. So, tingnan natin para alam natin yung konteksto saan tayo nanggagaling. Bakit sa DOJ? Okay? So, NBI, no evidence. Sara Duterte files counter affidavit versus sedition grave threats complaints. Okay? Ang sabi niya dito, Duterte made the assertion in her counter affidavit which she filed at the National Prosecution Services Office at the Department of Justice around 2 p.m. along with the defense counsels Michael Powa. Ito, kaya tingin ko, kaya ito kinuha para hindi na ito makapagsalita laban doon sa
sa fake na AFP certificate. Di ba? Kasi counsel na siya. Hindi na. Privilege communication na yun. Hindi mo na yan mapapa-witness. I categorically deny the allegations, charges against me. Being accused of criminal offense, I am constitutionally presumed innocent. Lahat naman. Hindi mo na kailangan ilagay na constitutionally presumed innocent ka. Alam na yan. Even in these proceedings, and need not dignify, And need not dignify the complaint with reply, where no evidence has been shown to support it. Nevertheless, I welcome the opportunity to set the facts straight and to correct the complaint's false allegations. Okay, first, we will not discuss. Okay, sabi dito, Duterte's legal counsel refused to substantiate the Vice President's counter affidavit before the media. So, hindi na pinakita. Diba? Okay, hindi sinabi ko anong depensa niya. So, when asked if Duterte will attend the next setting, hindi kayo nakailangan. Hindi naman sumagot ng diretso ang NBI sa loob dahil marahil babasahin pa nila ang counter affidavit. So, hintayin na lang po natin, he said. Usual naman yan dalawa na setting for preliminary investigation. Okay, so nag-file siya, mga clear. So, ngayon, hinintay natin ang resolution ng DOJ kung may isasampa pa to. Pero mga clear, ito available to. DOJ resolution on Sara Duterte's inciting to sedition greatest cases under review. Okay? So, ito yan, the complaints were filed on Feb 2025, na mag-isang taon na pala, by the NBI. Tignan nyo mga kaklear, mag-isang taon na yan, Diba? Nire-review pa. Tapos yung ibang tao nagmamadali na dapat lahat na nakasuhan na sa flood control project. Tignan nyo nga. Tignan nyo. Ito kasi nagiging normal talaga, hindi naman kasi dapat ganun kabilis. Kaya pinabibilisan ng Pangulo, kaya bumibilis din naman. Diba? Tapos, alam mo yun, parang, yung iba na wala pa napapanagot. Parang walang kaalam-alam sa proseso. Diba? Sa susunod kaya, pag tinanong ako doon, wala pa pong napapanagot na malaking isda. Hindi kasi kayo marunong ng proseso. Diba? Inip na inip kayo. Tignan nyo to, mag-1 year na, wala pang resolution. Diba? Nauna pa, yung ibang flood control projects, nauna pa. Diba? Yung mga involved sa flood control projects, ibig sabihin kasi, mabilis yun. Mabilis yun. Tapos dito, naiinip kayo. Ito, dapat mainip kayo dito. Hindi naman, sorry naman DOJ. Hindi, ibig sabihin kasi binaaral naman nila to. Hindi, kinukumpara ko lang. Diba? Hindi naman mabagal ang DOJ. Sipag-sipag yan. Dami-daming kaso. Mga clear ako sa totoo lang. Kaya naiintindihan ko po yung trabaho ng DOJ. Lagi ko pinagsasabi yun, laging process. Kasi po ako as a trial lawyer, alam ko na hindi siya ganun kabilis. Kayo mga naiinip, bakit wala pa napapakulong na malaking isda? Hindi nyo alam yung proseso. Ang bilis na nga ng trabaho ng DOJ sa ka-ombudsman ng ICI sa DPWH, ang bilis na nga. Diba? Yung mga nagtatanong, wala pa napapanagot na malaking isda. Diba? Isip-isip muna. Ito, 1 year na, wala pang resolution. Pero, sabi, ito, teka lang, complaint muna natin. Ito ay nung nangyari noong November 2024. Yun nga, ito nga, yung nagkamurahan at nagkaroon ng pagbabanta sa buhay. Industry Maxi said she had hired someone to kill President Ferdinand Marcos Jr. and the First Lady and the House Speaker if she herself were killed. Diba? May assassin siya, di ba? The mere pang na ikaw, vice presidente ka, may kakilala ka assassin. Kahiya-hiya na yun. Diba? Hindi na dapat na pagmamalaki yun. Saan tayo? Ayun. Tanong natin, tinanong na to ano nangyari? That's under review. Under review po. Under review na. Under review meaning may resolution na? May resolution na. May draft na, natapos na pag-iimbestiga, nagawa na, mga pinapaliwanag ko lang kasi preliminary investigation, file ng complaint, nag-set ng date for the preliminary investigation, hearing yon to allow the respondent to file his counter affidavit to refute the allegations stated in the complaint. So, ibig sabihin, papahindihan niya yun, o pasisinungalingan niya yung inireklamo sa kanya. So, pinakita ko sa inyo, may complaint, may nag-file na ng counter affidavit. So, we're just waiting for the resolution. Kung isasampa ba to ng korte, kung ang recommendation ba ay isasampa sa korte o i-dismiss. Now, according to Attorney Polo Martinez ng DOJ, spokesperson ng DOJ, meron ng resolution
pero under review. Ibig sabihin, gawa na, tapos na lahat. Yung magre-review na lang, di ba? Bago pirmahan ni SOJ, o kung sino man yung assign na pwede pumirma dyan, titignan lang kung dapat ba isang pa o hindi. Kung yung resolution ba na yon ay may basihan. Kung i-dismiss, kung may basihan ba. Kung ipa-file, may basihan ba. But still, mukhang malapit na dahil sinabi niya na meron ng draft resolution. Okay? It's pending review with the division head. Kailan po siya nasubmit ko rin? I'm not sure. Alam ko po I'm not sure but late 2025. May resolution na meaning isasampa na lang bilang kaso. Hindi po. Hindi ibig sabihin na isasampa kasi may resolution. So dapat, ano yung resolution? Dalawa lang yan eh. I-dismiss ba? O i-recommend for filing? Yun lang yon. May resolution na draft pero pending review pa rin. It's under review by the division head of that case. Sir, ang tanong lang kasi recently vocal po si VP Sara na mag-candidate po siya as president. Makaka-apekto po ba itong plano niya? Hindi po. No. Whether or not VP Sara had announced her intentions to run for the presidency will not affect the assessment by the prosecutors of the pending case against her. Ano yun? Bakit naman maapektuhan? Ibig sabihin, pag sinabi lang natatakbo na pagka-presidente, matatakot na lahat ang ahensya ng gobyerno? Ay, hindi namin babal, tatakbo siya eh. At ganun yung tanong. Diba? Ibig sabihin, alam niyo, pag ganun yung tanong, you're undermining the integrity of the agency. Maapektuhan in what way? Diba? Maapektuhan na matatakot, maapektuhan na tatapang, neutral dapat to. Sino man ang tumakbo, kung may kasalanan, sampa ng kaso. Kung wala kasalanan, dismiss ang kaso. Di ba? Dapat ganun. Kaya ba't maapektuhan? Kaya nga sabi niya hindi. Oh. And that applies to any other individual. Whether or not mag-express sila ng intention to file for certain position. So yung pag-review po yung timeline po kami doon? Yung deadline? ng resolution. 60 days po. 60 days from the time of filing. Pero hindi 60 days, oh, lagpas na eh. Lagpas na, di ba? Kasi last year pa eh. Yung pinakita ko sa inyo, okay lang ba ito final, ha? Oh, imagine nyo, ito nangyari November, di ba? November 23, 2024. Itong meltdown. So, most probably baka November 22 to eh. Hindi ko alam kung immediately. Hindi nga. November 23 nangyari. So, November 23 nangyari yung kanyang pag-meltdown. Tapos, nag-file siya ng counter May 2025. May 2025. Diba? So, wala na. Lagpas na ng 60 days. Kasi nga maraming trabaho ang DOJ, mga kapatid. Pero, dapat, diba? Dapat, mabilis. Extendable by another 30 days. Sir, but yung Yung pala, extendable pala in another 30 days, so 60, 60, 90 days. Sige, tuloy. review for sa Alam mo, ako talaga, naintindihan ko talaga trabaho ng DOJ. Medyo matagal po talaga. Sa dami, imagine nyo, sa lahat na nagreklamo. Sa lahat na nagreklamo, sa buong bansa, pag DOJ and SALPAC, let's say, may petition for review. Lahat yan DOJ main, dyan. Diba? Lahat sa kanila DOJ. After review. The review po has to fall within the 60 days. Ay, yung 60 days po lahat-lahat na yan. The filing of any supplemental complaint, the filing of any counter affidavit, supplemental counter affidavit, additional evidence. All of that has to be done within the 60-day period. Sir, pero bakit Lagpas na yun, sir, kasi Yun, lagpas na daw, lagpas na. last year pa yun. medyo na. Hindi, kasi may extendable po siya by 30 days for complex cases. Sir, baka pahingi, pwede ka Ako lagpas na rin. pahingi kami ng exact date na submitted for rescue. Sige po, we'll get back to you on that. Yung kay VP Sara po ba? Kasi, ganito yan mga clear. Siyempre, hindi naman niya matatandaan ni Attorney Polo, di ba? Lahat ng dates dyan. Sa totoo lang, ako din, hindi ko natatanda pag tinatanong tayo eh. Kasi sabi ko, babalikan ko na. Kasi yung mga dates, lalo na pag lagi ka, ikaw ang nag-update sa mga media, yung ibang mga dates, di mo talaga matatandaan yan. Unless, tinanong sa kanya ngayon, tapos kukunin niya sa kanya, babalik, bibigay sa kanila, yun lang yun. Pero kung biglaan, yung date, di na matatandaan yan. So, we have to understand DOJ. So, dito mga kakli, gusto ko na ipaliwanag sa inyo dito, yung kaso na to, ay may resolution na. Pero yung resolution na yun, mga clear, ay under review. Nung head ng division. So, kung isasampa, o hindi isasampa, depende yun sa resolution. So, kaya alam ko, ramdam ko, malapit na siyang ilabas kasi under review na siya. At since na-take up ito, baka mas mabulabog yung head division, no?
para tignan niya ano nang status ng kay VP Sara. Okay? Yun lang mga clear, pero definitely, malapit na itong ilabas. So, tingnan natin. Sa akin, for me, hindi ako nagre-review niyan. Hindi naman ako yung taga-DOJ. Mukhang meron din, ako, hindi lang mukha, merong ebidensya against her. So, parang, mahirap namang hindi isang pato. Kasi parang gina-justify nila yung ginawa ni VP Sara na ito. Kumausap ng assassin, pinagbataan ng Pangulo, matindi nga, di ba sabi nyo nga, sa ibang bansa, pag pinagbataan ng Pangulo, kulong agad eh. Dito hindi eh. Natutuloy pang manira.